Magandang araw po Kuya Chris. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Cheska. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking sariling karanasan patungkol sa mga aswang. Matagal na panahon na ang lumipas. Tubong Manila po ako at narito ang buod ng aking storya. Araw ng Sabado. Mag-isa kong hinahawan ang mga damong nakapalibot sa aming hardin. Mahilig kasi ako sa mga bulaklak at halos araw-araw ay inaalagaan ko ang aking mga pananim. Habang abala ako sa paglilinis, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo hanggang sa napasok ako. Anong nangyari sa'yo, Cheska? Bakit suka ka ng suka dyan? Tanong ng aking asawa at patakbong lumapit sa aking kinaroroonan. Binigyan niya ako ng maligamgam na tubig at saka pinakalma. Inalalayan niya rin ako patungo sa aming kwarto. Ronnie, buntis siguro ako. Wika ako sa kanya nang makahiga na ako. Kuminang ang mukha ng aking asawa. Tanaw ko sa sulok ng kanyang mga labi ang kaligayahan. Sino ba naman kasing asawa ang hindi matutuwa kapag nalamang buntis ang kanyang asawa? Siyempre ilang buwan pa lamang ang nakalipas mula nang ikasal kami. Batid kong nasasabik na talaga ang aking asawa na magkaroon kami ng anak. Kinabukasan ay kaagad akong tumungo sa klinik at saka nagpa-check up. Sobrang saya namin nang malamang buntis nga ako. Dalawa lamang kami ng aking asawa sa aming bahay at nasasabik na kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Mabuti naman at nagbunga na ang pagmamahalan natin, Cheska. Ingatan mo ang batang nasa sinapupunan mo. Hindi na ako makapaghintay na masilayan ang ating panganay, Cheska. Masayang sambit ni Ronnie habang magkatabi kami. Oo naman, iingatan ko talaga itong aking dinadala. Tugon ko at saka ngumiti. Lumipas ang maraming buwan. Lumaki na ang aking tiyan. Nahihirapan na akong magtrabaho at mabuti na lamang nandyan ang aking asawa upang alalayan ako. Cheska, tumawag si nanay kanina. May magandang oportunidad daw doon para sa trabaho. Pinapabakasyon niya ako roon dahil namimiss na rin daw nila ako at para malaki-laki ang kitain ko kapag doon ako magtatrabaho. Wika ng aking asawa habang kumakain kami isang umaga. Siyempre nagulat ako sa natanggap kong balita. Anong plano mo, Ronnie? Magbabakasyon ka muna doon sa Capiz? Tanong ko sa kanya. Gusto ko rin sanang doon na muna tayo para naman may alalay ka kapag nanganak ka na. Wala naman kasing trabaho si nanay kaya matutulungan ka niya kapag nanganak ka na. Sabi pa ni Ronnie. Naisip ko na magandang ideya iyon dahil construction worker lang naman kasi ang trabaho ng aking asawa dito sa Manila at gusto niyang magtrabaho sa bakery doon sa Capiz. Nandun kasi ang kanyang mga kamag-anak. Makalipas ang ilang linggo, nagbiyahe kami ni Ronnie mula Manila patungong Capiz. Magwawalong buwan na ang aking dinadala kaya malaki na ang aking tiyan. Malapit na akong manganak at doon na muna kami tumira sa nanay ni Ronnie. Nakapagsimula na rin siya sa kanyang trabaho at hindi naman kami nagsising nagbakasyon kami sa Capiz dahil malaki-laki naman ang kinikita ni Ronnie sa kanyang trabaho. Masipag kasi ang aking asawa at masasabi kong maswerte ako sapagkat siya ang aking pinakasalan. Siya nga pala, Cheska. Huwag kang lalabas kapag madilim na at baka mapano pa ang batang iyong dinadala. Yun ang palaging pinapaalala sa akin ni Nanay Lydia, ang ina ni Ronnie. At syempre ay nanay na rin ang tawag ko sa kanya. Opo, Nay.
Hindi na po ako lalabas kapag gabi na. Sagot ko sa kanya. Ramdam kong mahal ako ni nanay ni Ronnie at boto siya sa akin bilang asawa ng kanyang anak. Palagi niya akong ipinagluluto ng mga masustansyang pagkain para daw malusog ang aking anak. Ipinaglalaban niya rin ako at halos lahat ng gawain ay siya ang gumagawa. Kapag gabi na, bawal na bawal talaga akong lalabas lalo na't wala pang kuryente sa aming lugar ng mga panahong yon. Gasera lamang o di kaya'y kandila ang nagsisilbi naming ilaw tuwing gabi. Nay, bakit po bawal akong lumabas kapag gabi? Tanong ko kay nanay habang hinahaplos-haplos ko ang aking malaking tiyan. 8 buwan na ang aking dinadala at malapit na akong manganak. Delikado talagang lalabas ka kapag gabi na, Cheska, lalo na't sa kalagayan mong yan. Kaya nga wag na wag kang tatambay sa labas, ane. Sagot ni nanay sa akin. Ayon pa sa kanya, may mga nawawalang bata raw sa kanilang lugar kapag gabi. Noong mga panahong iyon, hindi pa ako naniniwala sa mga sabi-sabi nila. Pero sinusunod ko pa rin ang bilin ni nanay na wag akong lalabas. Isang araw, habang nakaupo ako sa labas ng bahay, isang matandang babae ang lumapit sa aking kinaroroonan. Kaagad niyang hinawakan ang aking tiyan at nagulat ako sa pangyayaring yon. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating. Ang laki ng tiyan mo, iha. Malapit ka na sigurong manganak. Wika ng matandang babae habang nakapinta sa kanyang labi ang malawak na ngiti. Oo nga po, malapit na talaga akong manganak. Sagot ko sa kanya. At syempre, ngumiti rin ako. Umupo sa aking tabi ang matandang iyon habang nakikipag-usap siya sa akin. Tungkol sa amin ni Ronnie ang laman ng aming usapan. At masaya naman ako habang nakikipagkwentuhan sa matanda. Wala kasi si nanay nung mga oras na yon. Tumungo siya sa bayan at namalengke. Hindi nagtagal, natapos din ang aming usapan ng matandang yon. Nang sumapit ang takip silim, unti-unti kong naramdaman na parang sumasakit ang aking tiyan. Nung una, inakala kong normal lamang iyon sa isang buntis. Ngunit habang tumatagal, mas lalong sumasakit ang aking tiyan hanggang sa humantong na parang hindi ko na kaya. Napapasigaw na ako dahil sa labis na sakit. Natataranta na rin sina Ronnie at nanay at iba pa nilang mga kamag-anak. Sobrang sakit talaga ng tiyan ko at napakagatlabi na ako dahil sa labis na sakit. Ano bang pinaggagawa mo rito kanina habang wala ako? Tanong ni nanay sa akin. Nakipag-usap lang naman po ako sa matandang babae kanina na pumunta rito sa bahay. Sagot ko habang namimilipit pa rin ako sa sakit. Tanaw ko ang pag-iba ng ekspresyon ni nanay na para bang hindi niya nagustuhan ang aking ginawa. Ano? Nakipag-usap ka sa matandang babae? Kilala mo ba kung sino ang matandang iyon? Tanong niya sa akin, ngunit umiling lamang ako. Naku naman, Cheska. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang makikipag-usap sa mga hindi mo kilala, lalo na't buntis ka? Ilang beses na kitang binalaan. Nakikinig lamang ako sa sermon ni nanay sa akin at maging ang asawa ko ay sinermonan din ako. Ngunit mukhang hindi ko na kinakaya ang sobrang sakit ng aking tiyan. Nagrereklamo na ako sa kanila na sobrang sakit na talaga kaya napagpasya nilang tawagin ng albularyo. Mahigit 15 minuto ang lumipas bago nakarating ang albularyo. Matandang lalaki ang albularyo at kaagad niyang hinawakan ng aking tiyan
nang dumating siya. Parang may sinasambit pa siya sa wikang Latin habang nakapikit siya at nasa tiyan ko ang kanyang kamay. Tahimik lamang sila habang nanonood sa ginagawa ng albularyo. Samantalang ako naman ay napapahiyaw na sa labis na sakit. "Ano pong nangyari sa asawa ko?" tanong ni Ronnie sa kanya pagkalipas ng ilang segundo. "Inaaswang ang asawa mo." Sagot ng albularyo. Ikinagulat ng lahat ang sinabi ng matandang albularyo, lalong-lalo na ni nanay. Kaya ayon, sermon na naman ang inabot ko sa kanila. Ginamot ako ng albularyo. Mahabang proseso ang kanyang ginawa. Mayroon pa siyang pinainom sa akin na tubig na may lamang papel na kung saan doon ay may nakasulat na orasyon sa wikang Latin. Lumipas ang ilang minuto. Naramdaman ko na unti-unting nawawala ang sakit ng aking tiyan. Masasabi kong epektibo talaga ang ginawa ng matandang lalaki. Sinabi pa niya na babae raw ang umaaswang sa batang nasa sinapupunan ko. Nung mga sandaling yon, kaagad na pumasok sa isip ko ang babaeng humawak sa aking tiyan. Naging hinala ko na baka aswang ang matandang iyon. Ngunit hindi ko man lang nalaman ang kanyang pangalan. "Mag-iingat ka sa lugar na ito, iha. Maraming masasamang elemento at iba pang nilalang ang pwedeng hahamak sa iyo kapag hindi ka nag-ingat." Sabi ng albularyo at kaagad naman akong tumango bilang tugon. Hindi nagtagal. Nawala rin ang sakit ng aking tiyan at nakatulog na ako ng maayos. Magmula noon, nag-iingat na ako, lalo na sa pakikipag-usap sa mga taong hindi ko kilala. Mas naging mahigpit sa akin si nanay. Kahit umaga ay hindi niya ako pinapalabas. Kung palalabasin niya ako, dapat may kasama ako para iwas daw sa pahamak. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, madalas nang sumasakit ang aking tiyan at nangangalay ang aking bewang. Isang gabi, nagbabalak na sana akong matulog nang biglang sumakit ang aking tiyan. Ang sakit na iyon ay lumala ng lumala hanggang sa aking napagtanto na manganganak na pala talaga ako. Tinawag ni Ronnie ang matandang nagpapaanak sapagkat malapit lang naman ang bahay noon sa bahay namin. Habang hinihintay namin na manganak ako, bigla kaming nakarinig ng kakilakilabot na mga huni na para bang may umaapak sa aming bubungan. Nagpausok na si nanay at Ronnie para daw lumayo ang mga nilalang na may masamang balak. "Naku iha, delikado talaga sa lugar na ito. Maraming mga tiktik at aswang." Sambit ni Aling Mercedes, ang magpapaanak sa akin. Sinasabayan ng mga ingay na nagmumula sa bubungan ang sakit ng aking tiyan. Pakiramdam ko ay inaaswang na naman ako nung gabing yon. "Mabango kasi para sa kanila ang tiyan ng buntis, kaya ayaw nilang tantanan." Wika naman ni nanay habang namimilipit ako sa sakit. Naghahanda na rin si Ronnie ng matulis na kawayan bilang panlaban sa mga aswang kung sakaling susugurin kami. Habang tumatagal kasi, ay napapansin namin na pabangis ng pabangis ang tunog ng mga iba't ibang nilalang sa labas ng aming bahay, na para bang pinagpipiestahan nila ako sapagkat malapit na akong manganak. "Huwag kayo rito! Lumayo kayo sa pamamahay namin!" Sigaw ni Ronnie habang pinapatunog niya ang dalawang itak. Isa rin daw iyon sa mga pangontra sa aswang. Hindi nagtagal, lumabas din ang aking anak. Sobrang saya namin nang masilayan namin ang aming anak sa unang pagkakataon. "Nako, napakagwapo naman itong anak ko," sambit ni nanay habang nakatingin siya sa kanyang apo. Lalaki ang aking anak
at kamukhang kamukha niya ang aking asawa. Kaagad naman nilang binihisan ng aming anak habang umiiyak. Batid kong naririnig ng aswang ang iyak ng sanggol, kaya mas lalong naging katakot-takot ang palibot ng aming bahay. Tila ba napakabangis ng aswang na iyon at gustong-gusto na kaming pasukin. "Bantayan niyong maigi ang bata!" Sigaw ni Ronnie sa amin nang biglang may kumalabog sa aming pinto. Gawa lamang iyon sa kawayan at mabilis lamang iyong pasukin kapag gugustuhin. Gasera lamang ang gamit namin at iniiwasan naming mapalong. Bawat maliit na butas ng aming bahay ay tinatakpan ni nanay, baka raw may sumisilip sa aking anak. Hindi nakatiis si Ronnie dahil sa sobrang ingay na nagmumula sa aming bubong. Nagalit siya kaya binitbit niya ang matalim na itak at matulis na kawayan at saka siya lumabas. Ngunit lingid sa kaalaman ng iba, mayroong mutya si Ronnie at iyon ay ang mutya na nagmula sa pangil ng kidlat. Sinasabing mabisang pangontra iyon sa mga masasamang nilalang. "Kung sino ka mang demonyo ka na nakapaligid sa amin, harapin mo ako. Ngayon mo patunayang matapang ka." Sigaw ni Ronnie na para bang hindi siya natatakot sa kung anuman ang mangyari sa kanya sa labas. Sa bagay, malaki naman ang kanyang tiwala sa kanyang mutsyang kanyang dinadala. Batid niyang hindi siya mapapahamak kapag nasa kanya ang mutya na iyon. Makalipas ang ilang minuto, napansin namin na medyo tahimik na ang paligid. Hindi na rin umiiyak ang sanggol at tila ba kampante na kami sa buong paligid. Kaya naman pumasok na si Ronnie sa loob ng aming bahay. Batid kong natakot sa kanya ang mga masasamang nilalang kaya lumayo sila sa aming bahay. Dahil doon, masarap na ang aking tulog hanggang sa sumapit ang umaga. Makalipas ang ilang araw, nagulat ang lahat nang makatanggap kami ng isang balita. Balita tungkol sa isang karumal-dumal na krimen. "May bangkay ng bata na natagpuan doon sa damuhan!" Sigaw ng isang binatilyo habang abala ang lahat sa mga gawaing bahay. Nang matanggap namin ang balitang yon, kaagad naming pinuntahan ang kinaroroonan ng bata. Parang pinagsukluban kami ng langit at lupa nang matanaw namin ang sitwasyon ng batang babae na ayon sa kanila ay 2 taong gulang pa lamang. Makabagbag damdamin ang sinapit ng batang yon. Tuguan ng katawan at wala na ang mga lamang loob. Malakas ang aming kutob na hindi tao ang gumawa nun. "Nako, ano ba naman ang mangyayari sa lugar na ito? Napakadelikado na lalo na kapag gabi." Sambit ng isang matandang naroon ding nakatingin sa karumal-dumal na sinapit ng biktima. Halos lahat ay kinilabutan dahil sa aming nasaksihan. Naging palaisipan sa amin kung sino ang tunay na salarin sa krimeng iyon. Kung ano-ano na ang pumapasok sa aming isipan, ngunit wala kaming ibang magawa kung di ay ang mag-ingat na lamang, lalo na sa tuwing kakagat na ang dilim. Tuwing sasapit ang gabi, wala nang tao ang lumalabas sa aming mga bahay. Lahat ay natatakot, lahat ay naging maingat. Ngunit kahit ganoon na ang aming pag-iingat, hindi pa rin talaga maiiwasan ang bagay na aming kinatatakutan. Sapagkat sa paglipas ng ibang mga araw, panibagong biktima na naman ang naging laman ng balita. Habang tumatagal, ay mas nakakatakot at nakakapanindig balahibo ang lugar na iyon. Umabot na rin sa puntong pinagsisisihan ko na umuwi pa kami ni Ronnie sa Capiz. Mas gusto ko ang buhay namin doon sa Manila. Simple lamang at walang nangangambala, araw man o gabi. Ngunit nung nasa Capiz na kami, tila kalbaryo ang aming sinasapit sa lugar na yon. Walang gabi na hindi ako natatakot
sapagkat kada umaga ay mayroong natatagpo ang mga bangkay ng tao na wala ng buhay. Hindi man lang namin matukoy kung sino ang salarin sa likod ng masaklap na mga pangyayaring yon. Parami ng parami ang bilang ng mga biktima at ang iba naman ay umaalis na sa lugar na iyon sa kadahilan ng sawa na silang mapiit sa klase ng buhay na puro takot at pangamba ang kanilang nadarama sa tuwing sasapit ang dilim. Umalis na rin tayo sa lugar na ito, Ronnie. Sobrang nakakatakot na. Bumalik na lang tayo roon sa Manila. Wika ko kay Ronnie. Wag na muna, Cheska. Sa susunod na buwan na lang tayo babalik doon. Maganda kasi ang trabaho ko rito. Sagot naman ng aking asawa. Wala na akong nagawa pa kung di ay ang respetuhin ang kanyang desisyon. Kahit puno na ako ng takot at pangamba, pumayag pa rin ako sa kagustuhan ni Ronnie na manatili muna sa Capiz ng isang buwan. Isang gabi, habang hinihili ko ang aming anak, nakaramdam ako ng pangangalay. Mahigit isang oras na rin kasi akong humihili kaya napag-isipan kong ilagay na muna siya sa duyan. Isang buwan pa lamang siya noong panahong yon, kaya inalagaan ko talaga. Pinatulog ko muna siya sa duyan na naroong nakabitin sa loob ng aming kwarto. Nang makatulog na ang aming anak, sinarahan ko na ang bintana na gawa lamang sa kawayan. Sinigurado ko na nakasara ng maigi ang bintanang iyon bago ako umalis. Tumungo ako sa kusina at saka tinulungan si nanay sa paghahanda ng pagkain para sa aming hapunan. 7:00 pa lamang iyon ng gabi at wala pa sa bahay si Ronnie. Mga 8:00 pa kasi ng gabi ang labas niya sa kanyang trabaho. Abala kami ni nanay sa paghahanda ng pagkain sa kusina habang mahimbing na mahimbing ang tulog ng aking anak sa kanyang duyan. Nagtatawanan pa kami ni nanay habang nag-uusap kami. Masayang masaya kaming nag-uusap ni nanay sa kusina nang bigla kaming nakarinig ng iyak ng sanggol. Naku, umiiyak na siya kaagad. Ang bilis naman niyang magising, wala pa ngang isang oras ang tulog niya. Wika ko habang abala ako sa pagluluto ng gulay. Nagugutom na siguro ang apo ko. Sige na, Cheska. Puntahan mo na muna yun sa duyan at pasusuhin mo. Wika ni nanay sa akin. Pupunta na sana ako sa aming kwarto nang biglang tumigil sa pag-iyak ang bata. Naisipan ko na wag ko na muna siyang puntahan dahil baka nakatulog na siya ulit. Sa halip ay ipinagpatuloy ko ang pagluluto hanggang sa dumating si Ronnie. Pagod na pagod ang aking asawa galing sa trabaho at may dala pa siyang pasalubong sa amin. Mga pagkain at saka ulam na binili niya raw sa palengke. Ganyan talaga ang aking asawa. Mahilig siyang magdala ng mga pasalubong kapag nakasweldo siya. Nasaan ang ating anak, Cheska? Tanong sa akin ni Ronnie. Kinagawian niya na kasi na sa tuwing uuwi siya ay hinahalikan niya ang aming anak. Mahal na mahal niya kasi ang aming panganay. Nawawala raw ang kanyang pagod sa tuwing nasisilayan niya ang aming nag-iisang supling. Nandun siya sa loob ng ating kwarto, natutulog sa duyan. Sagot ko sa kanya at kaagad na tinahak ni Ronnie ang landas patungo sa aming kwarto. Ngunit laking gulat namin ni nanay nang bigla naming naulinigan ang sigaw ni Ronnie. Nagsusumigaw siya na wala na raw ang aming anak sa duyan. Biglang bumilis ang kabog ng aking puso dahil sa kanyang mga pinagsasasabi. Sa unay hindi pa ako naniwala. Ngunit nang pumunta ako sa duyan, tila pinagsakluban ako ng langit at lupa nang matanaw ko ang dugo na naroong nagsilbing mantsa sa puting duyan. Tama si Ronnie. Wala na ang aming anak sa duyan. Labis kaming nataranta dahil sa pangyayaring yon. Nag-aaway na kami ni Ronnie sapagkat kasalanan ko raw yon
dahil hindi ko man lang binantayan ang aming anak. Parang mababaliw ako noong mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung sino ang tumangay sa aming anak. Dugo na lamang ang naiwang pahiwatig na patay na ang aming anak. Naalala ko ang iyak ng aming anak at naisip ko na baka inatake siya ng kung sino mang nilalang kaya siya umiyak kanina. Labis akong nagsisisi kung bakit hindi ko siya kaagad na nilapitan nung mga sandaling umiiyak siya. Napakatanga ko. Hinayaan kong magdusa ang aking inosenteng anak. Hindi ko man lang siya nagawang iligtas. Napansin ko na bukas ang bintana. Nakapagtataka sapagkat sinarado ko iyon ng maigi bago ko nilisang mag-isa ang aming anak. Imposibleng nagbukas iyon dahil sa hangin. Nanginginig na ang aking buong katawan, bunsod ng labis na kaba at pagsisisi. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko nung mga sandaling yon. Pinagsisisihan ko na iniwan ko ng mag-isa sa duyan ang aming anak. Pinagsisisihan ko rin na hindi ko siya kaagad na pinuntahan nung umiiyak siya. Nakapagsisisi, nakakabaliw. Napahagulgol na rin ako at parang mahihimatay na. Bilang isang ina, masakit makitang wala na sa duyan ng aking anak. Tila ba pinagsasaksak ng paulit-ulit ang aking dibdib dahil sa labis na sakit. Hindi ko matanggap. Hirap na hirap akong tanggapin na wala na ang aming nag-iisang anak. Malakas ang aking kutob na aswangan tumangay sa aking apo. Mangiyak-ngiyak na sambit ni nanay. Nagkakagulo na kami sa loob at ako ang sinisisi nila. Maging si Ronnie ay nagsusumigaw na rin. Hindi rin niya matanggap na wala na sa duyan ng aming anak. Nagwawala na siya at para siyang isang mabangis na dragon dahil sa sobrang galit niya. Kung sino mang demonyo ang gumawa nito, humanda ka. Simulan mo na ang pagtatago sa iyong lungga. Sambit ni Ronnie. At kasunod nun ay mas mabilis pa sa kidlat na kinuha niya ang itak at saka lumabas. Inisa-isa niya ang mga bahay. Nagbabaka sakali siyang matagpuan niya ang tunay na salarin sa pagkawala ng aming anak. Nilason na ng galit ang puso ni Ronnie at sa mga sandaling iyon ay kahit kani-kaninong bahay na ang kanyang pinapasok habang bitbit ang kanyang itak. Kung sino ka mang halimaw ka, harapin mo ako. Iyon ang paulit-ulit na isinisigaw ni Ronnie habang ginagaludgod niya ang bawat sulok ng mga bahay. Halos 10 bahay na ang kanyang pinasok at lahat ng mga taong naroon ay tinatanong niya kung sila ba ang tumangay sa aming anak. Ngunit umiiling lamang ang mga tao at natatakot sila kay Ronnie dahil mukhang handa nang pumatay ang aking asawa. Nagbabaga ang galit sa loob ng kanyang puso hanggang sa nakarating siya sa isang maliit na bahay na kung saan ay naroong nakaupo ang isang matandang babae. Ang matandang babaeng iyon ay siya rin ang humawak sa aking tiyan nung buntis pa ako. Ikaw ba ang pumaslang sa aking anak? Matapang na tanong ni Ronnie sa matandang babae na ikinagulat niya. Tiningnan ng matanda ang aking asawa. Mga tingin na tila ba taglay ang hindi matumbok na kahulugan. Hindi. Wala akong kinalaman sa pinagsasabi mo. Sagot ng matandang babae. Ngunit natanaw ni Ronnie na mayroong mga dugo ang damit ng matanda at doon na nagsimulang magduda si Ronnie. Pati ang bibig at kamay niya ay mayroon ding dugo. Umigting ang panga ng aking asawa at gusto na niyang karnihin ng matanda. Kung hindi ikaw ang tumangay sa aking anak, bakit puno ng dugo ang iyong damit? Saan ka nang galing? Sambit ni Ronnie sa matanda. Sariwa pa ang dugong iyon at nakapangdududa kung bakit pati damit niya ay mayroong dugo. Hindi nakasagot ang matanda sa tanong ni Ronnie.
Tanging masakit na tingin lamang ang ipinupukol niya sa aking asawa. Muli siyang tinanong ni Ronnie, ngunit hindi na siya umimik pa. Malakas ang aking kutob na siya nga ang walang pusong tumangay at pumatay sa aming anak. Tatagain na sana siya ni Ronnie nang biglang nag-anyong baboy ang matanda. Nagulat ang lahat ng mga taong naroroon. Tumakbo ang baboy palabas, subalit hinabol iyon ni Ronnie. Naniniwala siya na kayang-kaya niyang gapiin ang aswang na iyon sa pamamagitan ng kanyang mutya na galing sa pangil ng kidlat. Hinabol ni Ronnie ang baboy at muli na namang nag-anyong tao ang baboy. Napakapangit daw ng kanyang muka. Nagbabaga ang kanyang mga mata. Matutulis ang mga kuko. Magulo ang buhok at mayroon pang pangil. Nakakatakot ang kanyang pangit na wangis. Mababakas sa paraan ng kanyang mga titig na handa na niyang sunggaban ng aking asawa. Lumipas ang ilang segundo. Inatake niya si Ronnie. Ngunit buong tapang na lumaban ng aking asawa. Inilabas niya ang kanyang nagbabagang galit sa pamamagitan ng pagtaga sa katawan ng aswang. Minsan ay natatamaan niya ito at minsan naman ay hindi. Pareho silang magaling makipaglaban at mayroon na ngang mga kalmot si Ronnie, ngunit hindi pa rin siya nagpatinag. Lumaban siya ng lumaban. Ipinagmukha niya sa aswang na nagkamali siya ng nabiktima dahil si Ronnie ang maghahatid sa kanya sa huling hantungan. Nagtagal ang kanilang labanan sa loob ng mahigit 1 oras. Saksi ang bilog na buwan kung paano tinapos ni Ronnie ang buhay ng demonyong nilalang na yon. Sa tulong ng kanyang mutya na galing sa pangil ng kidlat, nagapi ni Ronnie ang kanyang kalaban, ang matandang babaeng aswang na nambibiktima ng mga bata sa eksaktong pagkagat ng dilim. Tapos na ang iyong kasamaan sa mundong ito. Hindi ka karapat-dapat bigyan ng pagkakataong muling mabuhay. Sambit ni Ronnie habang nakahandusay sa damuhan ang dugoang aswang. Humanga ang lahat sa katapangan ni Ronnie at laking pasasalamat nila sapagkat mula nang mapatay niya ang aswang, wala nang gumagambala sa amin kapag gabi. Naging tahimik na ang lugar na yon. Wala nang mga bangkay ng bata ang natatagpuan pagsapit ng umaga. Bumalik kami sa Manila at ipinagpatuloy ang aming pamumuhay. Ngunit hanggang ngayon, patuloy pa rin akong nilalamon ng pagsisisi. Naisip ko na kung hindi ko lang iniwang mag-isa sa duyan ng aking anak, buhay pa sana siya. Subalit kahit ano pa ang aking gawin, hindi ko na maibabalik ang mga oras na lumipas. Minsan ay naiiyak na lamang ako sa tuwing naaalala ko ang masaklap na sinapit ng aming anak. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat. Ako po si Cheska, ang inyong kaistorya. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet.
Magandang araw, Kuya Chris. Napasulat ako upang isalaysay ang aking karanasan tungkol sa isang bagong yanggaw na aswang. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Joseph. Ngunit bago ako magsimula, mayroon muna akong katanungan sa mga lalaking nakikinig dyan. Mahilig ba kayong tumitig sa mga magagandang dalaga? Mabilis ba kayong mabighani sa taglay nilang kagandahan? Paano kung isang nakakakilabot na katauhan pala ang nakakubli sa likod ng kanyang malaanghel na muka? Gugustuhin mo pa rin ba siya o katatakutan mo na? Narito at ibabahagi ko na ang aking karanasan. 27 taong gulang na po ako. Tubong Batangas, ngunit napadpad ako sa Surigao dahil nagbakasyon ako kina lolo at lola. Tuwang-tuwa ang lolo at lola ko nung nakita nila ako. Binatang binata na raw ako at bukod sa macho na, gwapo pa. Idol talaga ako ni na lolo at lola. Nag-iisang anak lang kasi ako ni na mama at papa. Mahilig po akong maglaro ng basketball. Kaya nga tinatawag nila akong basketballista. Isang araw habang naglalaro ako ng basketball kasama ang mga kalaro ko, tumalbog ang bola sa hindi kalayuan. Kaagad naman akong tumakbo upang sundan ang bola. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bola ay tumama sa ulo ng isang babae na nakaupo sa gilid habang nanonood ng basketball. Hala miss, naku pasensya na. Pasensya na talaga. Hindi ko po sinasadya na matamaan ka. Wika ko sa babae nang makalapit ako sa kanya. Nagtagpo ang aming mga tingin. Kinakabahan ako nung mga sandaling iyon dahil baka pagalitan niya ako. Miss, pasensya na talaga. Pag-uulit ko. Ngumiti naman ang babae at saka sumagot. Ayos lang yon. Sa susunod mag-iingat ka. Habang nakatingin ako sa kanya, agaw pansin sa aking mga mata ang kanyang kagandahan. Ibang-iba talaga ang ganda niya. Kulot ang buhok, maputi ang kanyang balat, matangos ang ilong at kay ganda ng hugis ng kanyang labi. At maging ang kanyang mga mata. Para siyang Barbie doll tingnan. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mabighani sa kanya. Hindi ko alam kung bakit parang iba talaga ang dating niya para sa akin. Uy, Joseph, kanina ka pang nakatitig dyan ah. Hinihintay ka na ng mga kalaro natin. Nagulat ako sa biglang pagsulpot ni Miguel, isa sa mga kalaro ko sa basketball. Nahimasmasan ako at napagtanto ko na kanina pa pala ako nakatulala dahil sa magandang babae na kaharap ko. Maya-maya'y bumalik na ako sa basketball court. Ipinagpatuloy namin ang paglalaro. Ngunit hindi pa rin maalis-alis sa aking isip ang mukha ng magandang babae. Minsan, pasimple ko siyang sinusulyapan habang nakatingin siya sa amin na naglalaro. Nagtanong-tanong ako sa mga kalaro ko kung anong pangalan niya at sinabi nila na Tanya raw ang pangalan ng magandang babaeng iyon. Mahilig daw tumambay si Tanya sa basketballan tuwing hapon upang manood. Mula noon, palagi na akong naglalaro. Inaabangan ko kasi si Tanya. Hindi ko alam kung bakit hinahanap-hanap ko siya. Napansin ko rin na mahilig siyang mag-isa. Tumatambay lang siya sa basketballan ng mag-isa. Walang kasama, walang kausap. Siguro sanay na siya sa ganoon. May mga pagkakataon na gusto ko siyang kausapin. Ngunit pinapangunahan ako ng aking hiya. Kaya naman hanggang tingin na lang ako sa kanya. Isang araw, nagimbal ang buong baryo nang biglang kumalat ang isang kakilakilabot na balita. Nako, isang bangkay ng tao ang natagpuan doon sa damuhan. May kagat sa bandang leeg at wala nang lamang loob. Wika ng isang babae na sa wari ko ay 50 anyos na. Pati mga kambing at baka may ngat-ngat sa leeg. Nako,
Ano bang nangyayari sa lugar na ito? Wika naman ng isa pang babae. Nasa basketball court ako nung mga oras na yon. Nakikinig lamang ako sa kanilang pinag-uusapan. Inaamin ko na naninindig ang aking mga balahibo. Bigla akong nakaramdam ng takot dahil sa mga naririnig ko sa paligid. Imposibleng ordinaryong tao lamang ang may kagagawan nun. Malaki ang paniniwala ko na aswang talaga ang gumawa nun. Aswang talaga ang gumawa. Sabi naman ng isang matandang lalaki. Binalot ng pangamba ang buong baryo sa Surigao dahil sa balitang yon. Oo nga, aswang talaga ang may kagagawa ng lahat ng ito. Pagsasang-ayon naman ng matandang babae. Huwag na tayong lumabas kapag gabi na. Delikado na talaga kapag lalabas pa. Wika naman ng isang matanda. Mas maigi nang mag-ingat na lang tayong lahat. Wika naman ng isa pa. Dahil sa mga nakakakilabot na nagaganap sa aming baryo, natatakot na ang mga tao na lumabas tuwing gabi. Sapagkat hindi naman tiyak kung ligtas pa ba kami kapag lalabas kami. Isang umaga, habang abala ang mga tao sa pagtatrabaho sa kani-kanilang mga gawain, isa na namang pangyayari ang natanggap ng lahat. Carlota, nakita ba ninyo ang anak kong si Anding? Kaninang umaga ko pa siyang hindi nakikita eh. Wika ni Aling Sonya. Ha? Hindi. Hindi ko nakita si Anding. Baka naglalaro lang dyan kasama ang mga kapwa niyang bata. Sagot naman ni Aling Carlota. Hinanap ko na kung saan-saan pero wala talaga. Maawa kayo, tulungan ninyo ako. Nawawala ang nag-iisang anak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nangingilid na ang luha sa mga mata ni Aling Sonya. Parang mababaliw siya sa kakahanap sa kanyang anak na babae at 7 taong gulang pa lamang. Maya-maya, biglang dumating ang anak ni Aling Carlota na si Paulo. Tumatakbo ito at hingal na hingal nang dumating. Magkapit-bahay lamang kami at nakikinig lamang ako sa pinag-uusapan nila habang nasa labas sila. Samantalang ako naman ay nakadungaw sa bintana. Nay, may nakita akong dugo ang bata roon sa niyugan. Sambit ni Paulo. Dugo ang bata? Aba Paulo, huwag kang magbiro ng ganyan. Sa unay hindi pa naniniwala si Aling Carlota sa sinabi ni Paulo. Ngunit kinumbinsi siya nito na maniwala. Nagsasabi po ako ng totoo. Nay, halika. Samahan mo ako roon at nang makita mo. Turan ni Paulo sa kanyang ina. Sumunod naman sina Aling Carlota at Aling Sonya. Pati ako ay sumunod na rin sa kanila sapagkat ibig kong makita kung ano ba talaga ang nakita ni Paulo. Nang makarating kami sa niyugan, nakumpirma namin na tama nga pala ang sinabi ni Paulo. Isang dugo ang bangkay na bata ang nakahimlay. Ang anak ko! Anak ko! Wala sa oras na napahagulgol si Aling Sonya nang mamukhaan namin ang bangkay ng bata. Yun ay walang iba kundi si Anding, ang anak ni Aling Sonya na hinahanap niya. Sinong gumawa nito? Mga wala kayong puso. Kung sino mang halimaw ang pumatay sa anak ko, magbabayad ka. Galit na pagsusumigaw ni Aling Sonya. Yakap-yakap niya ang kanyang anak na wala ng buhay. Tila gumuho ang kanyang mundo sa sinapit ng kanyang nag-iisang anak. May ngat-ngat iyon sa liig at may mga kalmot sa muka, dibdib, balikat at ang mas masakit, wala nang lamang loob ang bata. Hindi tao ang gumawa nito, kundi aswang. Wika ko habang pinagmamasdan ko ang kaawa-awang figura ng bata. Mga halimaw sila. Pinatay nila ang anak ko. Pinatay nila ang anak ko nang walang kalaban-laban.
Sambit ni Aling Sonia habang nag-uunahan sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Dahil sa paglantad ng isa na namang krimen, mas lalong natakot ang mga taga Surigao. Ang lahat ay naalarma, nangamba at halos hindi na lumalabas sa kanilang bahay. Kahit ganoon na ang nangyari, napapadalas pa rin ang aking pag-alis upang maglaro ng basketball. Palagi kong nakikita roon si Tanya at isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit gustong gusto kong maglaro. Ang totoo po kasi niyan, crush ko na si Tanya. Pero nahihiya lang akong umamin dahil may pagkatorpe ako. Bandang 5:00 na ng hapon, natapos na ang aming paglalaro. Nagsipag-uwian na ang mga kapwa kong manlalaro at maging ang mga manonood. Pauwi na rin sana ako nang bigla kong napansin ng crush kong si Tanya. Nakaupo siya malapit sa basketball court. Anong ginagawa niya riyan? Hindi ba siya natatakot na maabutan ng gabi? Padilim na ng padilim ah. Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin ako sa kanya. Naisip ko kasi na delikado na kapag gabi, kaya nag-aalala na ako sa kanya. Nilabanan ko ang aking hiya at nilapitan ko ang crush ko. Miss, hindi ka pa ba uuwi? Madilim na kasi, baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Wika ko sa kanya. Mula sa pagkakatitig sa malayo, tumingin siya sa aking direksyon at saka nagsalita. Huwag mo akong alalahanin. Walang masamang mangyayari sa akin. Ikaw ang mag-iingat. Seryoso ang mga matang ipinupukol niya sa akin. Ni hindi niya man lang nagawa ang ngumiti. Parang ang weird niyang tingnan. Nagpaalam na ako sa kanya at habang binabagtas ko ang daan pa uwi sa bahay ng lolo at lola ko, napansin ko na parang may sumusunod sa akin. Lumingon ako, ngunit wala naman akong nakita. Kaya nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pero hindi pa rin talaga ako mapakali. Pakiramdam ko ay may sumusunod talaga sa akin. Muli akong lumingon at laking gulat ko nang biglang nasa likuran ko si Tanya. Tanya? Sinusundan mo ba ako? Tanong ko sa kanya habang nanginginig ang aking mga tuhod. Ngiti lamang ang iginanti niya sa akin. Sobrang ganda niya kapag ngumingiti. Para siyang diwata. Nakatitig lamang ako sa kanyang mga ngiti. Ngunit kumunot ang kanyang noo nang unti-unting naglaho ang kanyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay biglang naging kulay pula. Ang kanyang mga ngipin ay naging pangil. At ang kanyang mga kuko ay naging mahaba. Ang magandang mukha ni Tanya ay biglang pumangit. Maging ang kanyang buhok ay naging magulo. Parang naistatwa ako sa aking kinatatayuan at ang babaeng crush na crush ko ay bigla kong kinatakutan. Sumigaw ako ng napakalakas ng aswang at kumaripas ako ng takbo. Hinabol niya ako at takot na takot talaga ako. Sobrang bilis ng aking mga hakbang. Hindi ko alintana ang mga malalaking bato na inaapakan ko. Muntik na niya akong maabutan at mabuti na lamang nakakita ako ng mga matatandang nag-iinuman at doon ako sumiksik sa kanila. Tulong! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng aswang! Hingal na ako noon habang humihingi ako ng tulong. Nagulat ang mga nag-iinuman sa aking biglang pagdating. Nakita nila ang aswang na galit ang muka. Mabuti na lamang at mayroong itak sa mesa. Kumuha rin sila ng mga matutulis na kawayan at sinugod nila ang aswang na gustong-gusto na kaming sunggaban. Sa unay sinubukan pa nito na lumaban, ngunit bigla siyang hinampas ng isang lalaki sa likod. Kumaripas ng takbo ang aswang. Huwag nating hayaang makatakas. Habulin natin siya. Hinabol nila ang aswang.
Padilim na ang paligid. Nakiisa ang lahat sa paghahanap sa aswang. Nagdala kami ng mga sulo upang magsilbing ilaw. Kung saan saang sulok tumatakbo ang aswang hanggang sa umabot na kami sa mga kakahuyan. Galugarin natin ang lahat ng mga kakahuyan. Tatadtarin ko ang aswang na yon. Walang awa niyang pinatay ang aking anak. Galit na sambit ni Aling Sonya. Gusto niyang ipaghiganti ang kanyang anak. Inabot na kami ng 2 oras sa kakahabol sa aswang, ngunit hindi namin mahuli. Ang bilis tumakbo ng aswang. Sinabi ko rin sa kanila na si Tanya ang aswang na yon. Nagulat ang lahat. Napatingin silang lahat kay Aling Nena. Si Aling Nena ang ina ni Tanya. Sumama rin siya sa amin upang humabol sa aswang. Bakit hindi mo sinabi na aswang ang anak mo at siya ang nambibiktima sa lugar na ito? Galit na sumbat ni Mang Ben. Patawarin niyo ang anak ko. Mahal na mahal ko si Tanya. Oo, siya ang nambibiktima sa lugar natin. Pero wala akong magagawa dahil siya ay isang bagong yanggaw. Nagsimula lang yan nung sumama siya sa kaibigan niya sa bukid. Wala kaming kaalam-alam na aswang pala ang pamilya ng kaibigan niya. Kaya maawa kayo. Huwag ninyong patayin ang anak ko. Pagpapaliwanag ni Aling Nena at ang lahat ay nagulat. Buhay ang kinuha niya, kaya buhay rin ang kabayaran. Galit na sigaw ni Aling Sonya. Halos lumuhod na si Aling Nena sa aming harapan. Ngunit hindi namin yun pinansin. Masakit para sa pamilya ng mga biktima ang ginawa ni Tanya. Tanya, lumabas ka! Labas! Ipinagpatuloy namin ang paghahanap sa aswang. Subalit bigo kami na ito'y matagpuan. Tuwing gabi, nag-aabang kami sa kanyang pag-atake. 1, 2, 3 at marami pang lumipas na mga gabi. Naging tahimik ang buong baryo sa Surigao. Wala nang nambibiktima. Hindi na namin muling nakita pa si Tanya, ang magandang dilag na tinaguriang ang bagong yanggaw sa Surigao. Kung nasaan man siya ngayon, hindi na namin alam. Hindi ko lubos akalain na ang magandang babaeng hinahangaan ko ay isa palang aswang. Ang maiiwan ko lang sa lahat ng mga taga-subaybay, mag-ingat kayo sa mga taong inyong nakakasalamuha. Pagkat hindi natin alam kung sino ba talaga sila sa likod ng kanilang mga ngiti at maamong muka. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po.
at ingat po lagi.